Kung bibigyan ka ng walang katapusang Death Warrior, anong gagawin mo? Ipapadala mo ba sila sa buong bansa para mag-deliver ng pagkain? O hahayaan mo ang bawat isa na mag-arkila ng sasakyan para pumasada bilang Grab driver? O di kaya ipapadala sila sa isang courier company para magbuhat ng mga package? Kani-kanina lang, habang nakahiga ako sa kama, binaliwala ko ang panganib at nagpatuloy lang sa pag-i-install. Biglang may lumabas na ad at nakuha ang atensyon ko. Ang sabi sa ad, paano kung mayroon kang walang katapusang Death Warrior na tauhan? Anong gagawin mo? Dahil sa kuryosidad, kinlik ko yun. Sa sumunod na sandali, bigla akong may narinig na system notification sound. Infinite Death Warrior System, binding successful. Ang mga Death Warrior para sa araw na ito ay dumating na. Tapos, bigla na lang may sumulpot na dalawang dambuhalang lalaki sa harap ko. Medyo nataranta ako nang makita ko silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, umubo ako at nagsalita. Talaga bang mga tauhan ko kayo? Nang marinig yun, sumagot ang dalawang malaking lalaki sa malalim at malakas na boses, tama po. Master, si Taiyo at si Hanma, bumabati po sa inyo. Pagkasabi noon, yumuko pa sila ng may buong paggalang. Nang makita ko yun, agad kong iwinasiwas ang aking kamay. Pinapahiwatig sa kanila na hindi na iyon kailangan. Pagkalipas ng ilang segundo para kumalma, sinubukan kong bumulong. System, andyan ka ba? Pero hindi sumagot ang system. Pero may lumitaw na virtual panel sa harap ng mga mata ko. Kasalukuyang level 0. Maaaring makakuha ng 2 Death Warrior araw-araw. Death Warrior level 1 walang skills. Pero ang lakas ng katawan ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Kapag ang kabuuang kit A ng mga Death Warrior ay lumampas na ng 100,000. Maaari nang mag-level up, kailangang sagutin ng host ang lahat ng pangangailangan ng mga Death Warrior, pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Tiningnan ko ang panel at naintindihan ang ilang pangunahing impormasyon. Pero may isa pa akong tanong. Iyon ay kung ang mga Death Warrior ba na bigay ng system ay may ID card ng Dragon Country. Kung wala, medyo magiging problema to. Kailangan ng Death Warrior system na kumita ang mga Death Warrior para makapag-upgrade. Pero kung walang ID, kahit sa pabrika ng electronics hindi sila makakapasok. Paano pa kaya sila makakapagtrabaho para kumita ng pera? Kaya naman, agad kong tinanong sina Taiyo at Hanma. Nang marinig iyon, kinuha ni Taiyo at Hanma ang kanilang mga ID card. Kinuha ko ito, tiningnan, at saka lang ako nakahinga ng maluwag. Kung hindi ko alam kung paano ko aasikasuhin ang mga ID para sa kanila. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na ako. Dahil may 2 na namang Death Servant ang nadagdag sa tabi ng kama ko. Habang tinitingnan ko ang 4 na matitipunong Death Servant sa harap ko, hindi ko maiwasang sumakit ang ulo. Kung hindi kikita ng pera ang mga Death Servant, itong mga nagsusulputan araw-araw ay sapat na para ubusin ang lahat ng pera ko. Napailing na lang ako sa isiping iyon. Binuksan ko ang cellphone ko. Nakita kong sa wakas ay may reply na sa message na pinuyatan kong ipadala kagabi. Chin, ako, may 2 malaking trabaho sa Yafo Garden ngayon, magbubuhat ng gamit paakyat ng building. Libo-libo ang bayad sa bawat isa. At parehong rush job kaya ako. Sigurado ka bang kaya yan ng mga tao mo lang natapusin? Pagkabasa ko ng message, nag-reply ako. Kuya Zai, huwag kang mag-alala. Itong mga trabahador ko, mga veterano na sa ganitong trabaho. Hindi ka nila ipapahiya, huwag kang mag-alala. Kapag nagkaaberya, ako ang bahala sa danyos. Bilis ding sumagot ang kausap ko. Sige, pagtitiwalaan kita ngayon. Mamaya, isend ko sa iyo ang address. Dalhin mo na lang ang mga tao mo at dumiretso na kayo roon. Pagkababa ng telepono, napangiti ako. Matapos kong pag-isipang mabuti kagabi. Para mapakain ang mga Death Servant na araw-araw na lang dumarating. Hindi muna pwede sa ngayon ang trabahong buwanan ng sahod. Dahil sa isang buwan, mahigit 60 tao ang darating. Mauubos na ang kaunti kong ipon bago pa man dumating ang sahod. Kaya ang pinakamagandang pagpipilian ay ang mga trabahong arawan ng bayad. Pero sa mga arawang trabaho, lakas lang talaga ang puhunan. Mabuti na lang, kahit walang skills ang level 1 na Death Servant. Ang lakas ng pangangatawan nila ay 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. At ang pagbubuhat ng gamit paakyat ng building ay trabahong nangangailangan talaga ng lakas at tatag. Maganda rin ang bayad. Dahil doon, isinama ko ang 4 na matitipunong Death Servant at lumabas na kami. Ilang sandali lang, nakarating na kami sa Yafo Garden Subdivision. Nakita namin ang may-ari na nag-aantay na. Nalaman namin mula sa kanya na ang trabaho ngayon ay mag-akyat ng renovation materials sa ika-18 palapag. Sa kabuuan, 180 piraso. Pagkatapos kong malaman, naintindihan ko na. Kaya pala sinabi ni Kuya Zai na malaki ang bayad sa trabahong ito. Punyeta, ika-18 palapag tapos bawal paggamitin ng elevator at stair climbing machine. Ang pagbuhat ng isang sakong semento sa isang biyahe pa lang ay halos ikamati mo na sa pagod. Kahit medyo dehado ang trabaho, maganda naman ang bayad. Matapos ibawas ang 2 na kinuha ng ahente, 63 ang natanggap ko. Kinwenta ko, ang 180 piraso ay katumbas ng mahigit 10,000. Dahil dito, ako na dating may buwan ng sahod na 3,000 lang ay sobrang natuwa. Agad kong isinama ang mga halimaw kong tauhan at sinimulan na ang trabaho. At nang magsimula kami, grabe ang nangyari. May mga mabibigat at magagaan sa mga materyales na ito.
Yung pinakamagaan na tiles ay tumitimbang na ng ilang dosenang kilo. Pero si Tainio at ang mga kasama niyang halimaw, 6 na piraso bawat isa ang pinasan at inaakbo pa. Dahil sa nakita, natulala ang may-ari ng bahay na nanunood sa gilid. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, "Tol, ang tindi ng mga trabahador mo, mahigit 200 kilo ang buhat pero nakakatakbo pa rin. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito." Pagkarinig ko noon, bahagya akong napangiti at sinabi, "Boss, sinabi ko na sa'yo, mga profesional itong mga trabahador ko. Huwag kang mag-alala, tinitiyak naming matatapos kami sa tamang oras." Hindi pa man ako tapos magsalita, tumingin ang may-ari ng bahay sa pasilyo na hindi makapaniwala. Nakita niya na si Tainio at ang mga kasama niya ay tapos na pala sa unang biyahe nila. "Teka, baka naman nagkamali kayo ng palapag. Nasa ika-18 palapag ang unit ko. Buhat-buhat nyo ang mahigit 200 kilo. Tapos 2 o 3 minuto lang, nakabalik na kayo agad." Sumagot si Tainio na may malalim na boses. "Tama po, sa ika-18 palapag nga, may mga maestro pang ang nagtatrabaho sa loob." Hindi pa rin naniwala ang may-ari, kaya tinawagan niya ang maestro ng renovation sa loob ng unit niya. Kinumpirma ng maestro, kaya ibinaba ng may-ari ang telepono. Para siyang nakakita ng multo. At sa ganitong paraan, sa loob ng wala pang 2 oras. Natapos nang iakyat ni Tainio at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng materyales habang gulat na gulat pa rin ang may-ari. Pagkatapos ng trabaho, diretsyo nang nagbayad ang may-ari. Walang maraming tanong. Habang tinitingnan ko ang kinita kong mahigit 11,300, hindi ko maiwasang mapangiti. Ito ang unang beses na kumita ako ng ganito kalaki sa isang araw lang. Isang salita lang, solid. Pagsapit ng tanghali, para bigyan ng pabuya ang mga halimaw kong tauhan. Dinala ko diretsyo ang ilan sa mga tauhan ko para kumain ng buto-buto na tig 78 yuan bawat isa. Lampas 12:00 na, umalis lang kami ng masama na ang tingin sa amin ng may-ari. Pagsapit ng hapon, nakakuha na naman ako ng isang trabaho. Isang order para mag-akyat ng 2,000 sako ng semento sa top floor ng mall. Ang kabuuang bayad ay 14,000. Kukuha ng 2,000 ang ahente. Imposibleng ako lang mag-isa ang gagawa niyan. Pero hindi rin naman ako tumunganga lang. Binilhan ko ng prutas at malamig na tubig ang mga dead squad ko. Inasikaso ko ang mga kailangan nila. Semento, 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 talagang maaasahan pa rin ang mga dead squad ko. Semento, 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 semento. Semento, 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 kinahapunan. Naakyat na lahat ang 2,000 sako ng semento, 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 semento. Napakunot ang noo ko nang makita kong 6,000 lang ang pumasok sa account ko, kaya nagtanong ako, "Boss, parang may mali yata. 2,000 sako ng semento, dapat 14,000 lahat yon. Bawas ng 2,000 para sa ahente, dapat 12,000 ang matitira. Pero kalahati na agad ang binawas nyo." Nang marinig yun, mayabang na sinabi ng manager ng mall, "Tol, nakita ko kung gaano kabilis ang trabaho nyo. Mukhang hindi naman masyadong napagod yang mga kasama mo Malaki na yang 6,000. Sige na, umuwi na kayo." Nang marinig ko yun, bigla na lang nang dilim ang mukha ko. Itong gagoong to, halatang halata na gustong ibulsa ang pera. Kaya pa ba lang akong sumagot, "Boss Jow, kung hihingi ka lang sana ng konting pangkape, hindi na ako papalagi. Pero yung kaltasin mo agad ang kalahati, parang hindi naman yata tama yun." Pagkatapos kong magsalita, ngumisi lang ng mapanlait yung manager na si Jow. Tapos tumalikod na siya at akmang aalis. Nang makita ko yun, hinaranggan ko siya agad. "Boss Jow, magtira ka naman para sa susunod, magkikita pa tayo. Huwag mo akong ipitin. Sobra-sobra ang kulang sa bayad. Hindi ko to maipapaliwanag sa mga tao ko. Ganito na lang, sayo na yung 1,000 para sa pangmeryenda mo. Ibigay mo sa akin ang natitira." Semento, hindi pa ako tapos magsalita. Sement, inis na sumabat ang manager na nagngangalang Jow. "Sement," sabi ko, "hindi ka pa ba tapos? Sement, hanggang dyan na lang yan. Sement, kung may magagawa ka, sige gawin mo." Dahil doon, uminit na rin ang ulo ko. "Hoy, apelyidong Jow, putanjay na, sinuswerte ka yata sa akin, ano? Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakaalis dito." Sumagot ang manager na si Jow. "Isang sisiw na tulad mo, gusto pa akong labanan ng harapan? Sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka ng binangga." Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at tumawag ng 6 hanggang 7 gwardya. Nang makita ko ito, alam kong matagal na siyang handa. Pero kahit na ganoon, wala akong balak na palampasin siya. Tandaan mo, lahat ng tauhan ko ay handang mamatay. Anumang oras, kaya nilang magpakamatay para sa akin. Nang makita ang paglapit ng mga gwardya, agad akong pinalibutan ni Tainio. Kaagad, bamulong ako kay Tainio. "Mamaya, baliin mo ang mga kamay at paa ng gagong yan." Tahimik na tumango si Tainio. Pagkatapos, nakita kong humakbang si Tainio. Diretsyong sinipa niya ang tiyan ng manager na si Jow. Tumalsik ito ng 3 hanggang 4 na metro. Siyempre, pinigilan pa niya ang lakas niya niyan. Dahil kung hindi, sa lakas ni Tainio, isang sipa lang ay tiyak na patay na ang taong yun. Pagkatapos noon, ilang beses na umubo ang manager bago nakahinga. Sumigaw siya, "Sugurin niyo. Ako ang mananagot kung ano man ang mangyari sa kanila." Nang marinig ito ng mga gwardya, lahat sila ay handa ng sumugod. Ngunit mas mabilis ang mga kasama ni Hummer. 3 tauhan ko ang hamarang sa 6 hanggang 7 gwardya. Parang tatay lang na bumubugbog ng anak, isang suntok, isang tamba.
Samantala, si Tiny Yu naman ay lumapit sa manager. Walang imik, itinaas niya ang kanyang dambuhalang paa at tinapakan ito. Narinig lang ang sunod-sunod na paglagutok. Kasunod noon ang nakakabinging sigaw ng manager. Sa pagkakataong iyon, lumapit ako sa harap niya at ngumisi ng masama. Talagang akala mo kung sino kang hari, ano? Akala mo ba walang sino mang gagalaw sa'yo, ha? Kailangan kong basagin yang kayabangan mo ngayon. Magsalita ka, ang pera, ibibigay mo ba o hindi? Wala na ang dating kayabangan ng manager na si Zhao Lnwi. Halos mabaliw siya sa kitatango na parang asong sunod sa Niren. Kinuha ko ang cellphone niya at in-enter ang halaga para sa transfer. Tapos, pinagamit ko sa kanya ang face recognition para sa bayad. Nang pumasok na ang natitirang 6,000, sinabi ko nang may paghamak. Nang matanggap ko ang natitirang pera, sinabi ko nang may paghamak. Nang pumasok na ang natitirang 6,000, sinabi ko nang may paghamak. Ah, nga pala, pwede kang tumawag ng pulis. Wala akong pakialam. Isa lang sa mga tauhan ko ang nanakit sa'yo. Kung makulong man siya, andito pa kami sa labas. Alam mo na yun. Pagkatapos kong sabihin yun, umalis na kami ni Tiny Yu sa construction site. Pinanood lang kami ng manager na si Zhao habang papalayo. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit at puot. Pagkatapos, tumingin-tingin siya sa paligid. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Nagpasya siyang pumunta muna sa ospital. Pagka-uwi ko sa bahay, nag-antay ako hanggang hating gabi pero walang pulis na dumating. Kaya natulog na lang ako. Inaumagahan, sa hindi kalakihang kwarto, may 2 na namang matipunong lalaking nadagdag. Kahapon, kumita ako ng mahigit 23,000. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag pagdating sa pera. Pero ang pinakakailangan ngayon, kailangan ko ng lugar para sa mga tauhan kong walang inuurungan. Habang padami ng padami ang mga tauhan ko, hindi na sila kasya sa maliit na nirerentahan kong kwarto. Kaya kinuha ko ang cellphone ko para tawagan sana ang landlord. Pero paglabas ko pa lang ng cellphone, tumunog na agad ito. Ang tumatawag ay ang ahenteng si Zaiyu. Nang sagutin ko, narinig ko ang boses niya sa kabilang linya. Hello, Shinge. Totoo ba na kayo ang bamanat doon sa supervisor na si Zhao sa Summit Mall kahapon? Pagkatapos kong amoo, seryosong sinabi ni Zaiyu. Shinge, kailangan niyong mag-ingat. Sa tingin ko, hinding-hindi yan papalagpasin ng kabilang panig. Ang kuya niyang si Zhao Jian ay may bigat din dito sa HCT. Noong mga nakaraang taon, noong hindi pa ganon kahigpit ang batas. Siga na yan sa kalye. At saka, nakaipon siya ng malaking yaman. Naging mahigpit na nitong mga nakaraang taon. Kaya nagsimula ng magbago ng landas si Zhao Jian. Pumasok siya sa construction at entertainment industry. Yung Golden Sands nightclub dito sa syudad natin, pag-aari yun ni Zhao Jian. Marami siyang alagang tao, kahit na walang kwenta yung kapatid niya. Pero dahil binaboy mo ang kapatid niya, siguradong hinding-hindi papayag si Zhao Jian ng ganon-ganon lang. Kaya Kuya Chin, kailangan mong mag-ingat dyan. Habang nakikinig, tumango-tango ako at nagpasalamat. Salamat, Kuya Zai. Kung hindi dahil sa'yo, iisipin ko talagang sumuko na yung apelyidong Zhao na yon. Pagkatapos ng kaunting kamustahan, ibinaba ko na ang tawag. Agad kong tinawagan ulit ang landlord ko. At umupa pa ako ng 10 kwarto sa building kung saan ako nakatira ngayon. Ang bayaran ay 1 buwang deposito at 2 buwang advance. Dahil dito, nagastos ko agad ang 3 kapat ng kinita ko kahapon. Habang tinitingnan ng namipis kong pataka, wala akong ibang naisip, kundi 2 salita, kumita ng pera. Buti na lang at maaasahan si Zaiyu. Nag-ayos na naman siya ng ilang trabahong Air 1 ng bayad. Kahit hindi kasing laki ng bayad kumpara kahapon, ang lamang naman ay maraming trabaho. Kaya naman, dinala ko na ang mga tauhan ko at nagsimula na kami. Mabilis na lumipas ang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na yun, walang tigil kaming paikot-ikot ng mga tauhan ko sa iba't ibang distrito ng HCT. Habang dumarami ang mga tauhan ko, lumalaki rin ng lumalaki ang pera ko. At matagumpay kong naabot ang level 2. Ang level 2 system ay kayang mag-refresh ng 5 level 1 na tauhan araw-araw. At isang level 2 na tauhan. Ang physical attributes ng isang level 2 na tauhan ay pareho lang sa level 1. Pero siguradong mayroon siyang isang pangkaraniwang skill. Kasalukuyang bilang ng level 1 na tauhan, 16. Tuwang-tuwa ako nang makitang nag-level up ang system. Hindi na sayang ang pagod ko at ng mga tauhan ko sa walang tigil na pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kumain ng hapunan kasama ang grupo ng mga tauhan ko, umuwi na ako para magpahinga. Para na rin alamin kung ano ang kayang ibigay ng isang level 2 na tauhan. Mabilis na lumipas ang oras at naging 12:00 na ng hating gabi. Biglang lumitaw sa loob ng maliit na kwarto ang 6 na tauhan. Sanay na ako sa ganitong pangyayari. Binuksan ko ang system interface. 5 sa kanila, katulad ni Tiny Yu, ay walang kahit anong skill. Puro lakas lang ng kalabaw. Pagkatapos, ibinaling ko ang tingin ko sa level 2 na tauhan na dumating ngayon. Ang level 2 na tauhan na si Li Zhonliang, may skill na expert level. Husay sa pagluluto, nagdaragdag ng 10 sa sarap ng pagkain. Nang makita ko yun, hinawakan ko ang aking baba at bumulong sa sarili. Eksperto sa pagluluto, ano kaya ang lasa ng luto niya? Sayang nga lang at madaling araw pa. At saka, walang masyadong gamit sa pagluluto o mga sangkap dito sa apartment. Kung gusto kong subukan ang galing ni Li Zhonliang, kailangan ko pang maghintay hanggang bukas. Matapos kong sabihan ang lahat na magpahinga, natulog ako ng mahimbing hanggang sa sumikat ang araw.
Kinaumagahan, pinangunahan ni Tai Niu ang team para ituloy ang trabahong nahanap ni Ziyu. Ako naman, isinama ko ang 6 na tauhang kara rating lang ngayon. Pumunta kami para bumili ng mga gamit sa kusina at mga sangkap. Plano kong subukan muna ang galing ni Li Zonliang. Hindi nagtagal, nakabalik na kami sa apartment galing sa palengke, bitbit ang maraming pinamili. At pagkatapos, tahimik naming hinintay ang pagpapakitang gilas ni Li Zonliang. Pagpasok ni Li Zonliang sa kusina, agad siyang naging seryoso. Masasabi mong sanay na sanay siya sa lahat ng paraan ng pagluto, mula pagprito hanggang paggisa. Ilang saglit lang, umalat na ang nakakatakam na amoy mula sa maliit na kusina. Maya-maya pa, 6 na putahe na ang nakahain sa harapan ko. Matapos kong tikman ang inihaw na baboy, agad akong nag-thumbs up kay Li Zonliang. At dahil doon, lalo akong umasa sa system. Ganito kasarap magluto pero eksperto, level pa lang. Ano pa kaya ang naghihintay sa susunod na 3 level? Napakasarap ng kainan namin. Sa huli, dinilaan pa ng mga level 1 na tauhan ang mga plato hanggang sa luminous. Sapat na yun para patunayan kung gaano kagaling si Li Zonliang. Agad akong nagdesisyon na ituloy ang planong naisip ko kagabi. Ang pumasok sa food business. Siyempre, sa pera ko ngayon. Imposibleng makapagbukas ng restaurant, pero ang magsimula ng isang mobile food cart ay hindi problema. Basta dekalidad ang pagkain, siguradong may bibili. Walang paligoy-ligoy, sinimulan ko agad. Agad kong pinagluto si Li Zonliang ng ilang thermal container ng pagkain. Isinakay namin ang mga ito sa isang tricycle at dinala sa pinakamalaking construction site sa malapit. Oras na nang uwian sa site. At sa labas, marami nang nagtitipong mga street vendor. Inilibot ko ang aking paningin. Sa huli, nakahanap ako ng pwesto na malapit sa gate ng site at may masisilungan mula sa araw. Inutusan ko ang mga tauhan na buksan ang mga thermal container. Naglagay ako ng karatula sa tricycle, lunchbox, DC 8 piso isa lunchbox, DC 8 piso. Siksik, laglig, at busog ka dito. Pagkatapos, naghintay na lang kami na may dumating na customer. Walang duda sa galing magluto ni Li Zonliang. Ang kumakalat na bango, agad na nakaakit sa mga trabahador na kalalabas lang sa construction site. Pero nang makita nila ang grupo ng mga malalaking lalaki na nakapwesto, bigla silang nag-atubili. Pinagmamasdan ko rin ang galaw ng mga trabahador. Nang makita ko yun, alam kong may mali sa diskarte ko. Isang grupo kaming mga lalaki na magkakasamang nagbebenta ng packed lunch. Medyo alanganin nga talaga, kung titingnan mo sa pananaw ng iba. Kahit sa ang anggulo, para kaming sindikato. Pero huli na para maghanap pa ng mga babaeng tutulong sa amin. At sakto namang, biglang may lumitaw sa kalsada na 2 babaeng mukhang estudyante. Kaya naman, naglakas loob ako at mabilis na lumapit sa kanila. Hi, mga miss, baka gusto niyong mag-part-time job. 2 oras lang, tig-150 kayo. Nagulat silang 2 sa ginawa ko. Para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Mabilis kong sinabi ang pakay ko. Hindi na napasigaw yung 2 babae nang marinig nila yon. Yung isa na medyo mas matapang ang nagtanong. Anong klaseng part-time job ba yan? Hindi namin kaya yung mabibigat na trabaho, ha? Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko yun. At agad akong sumagot, hindi to mabigat, tingnan nyo roon. Pwesto yan ng packed lunch na itinayo namin ng mga kamag-anak ko galing probinsya. Medyo malalaki kasi ang katawan ng mga kasama ko. Kaya ayon, walang customer na lumalapit. Kaya sana, hihingi kami ng tulong sa inyo para mag-asikaso ng mga customer. Pagkarinig noon, tumingin yung 2 babae sa direksyon na tinuturo ko. At nakita nga nila ang isang grupo ng mga dambuhalang lalaki na nagtitinginan lang. Na parang mga di alam ang gagawin. Bigla na lang humagalpak sa tawa yung 2 babae. Sabi nung isang babae nang may halong pang-aasar. Kung may nakakaalam, iisipin nilang nagbebenta kayo ng packed lunch. Pero sa di nakakaalam, aakalain nilang namomolekta kayo ng protection money. Sige, tinatanggap na namin tong part-time job. Tara na, sa pagsama ng 2 babae. Gaya ng inaasahan, nagsimula ng sumubok ang mga trabahador. At nang matikman nila, hindi na sila tumigil. Sa loob lang ng 1 oras, naubos na ang laman ng mga thermal containers sa tricycle. Itinigil ko na ang pagbebenta. Nag-iwan ako ng 4 na kahon at ibinigay sa 2 babae. Pagkatanggap ng packed lunch, nagtatakang nagtanong ang isa sa kanila. Kuya Yang, bakit hindi kayo sa may university town magtinda? Mas marami ang estudyante doon kaysa sa mga construction worker dito. Nang marinig yun, medyo alanganin akong nagpaliwanag. Sa tingin ko kasi, masyadong mahigpit ang kompetisyon doon sa university town. Unang araw pa lang namin ngayon. Kaya sinusubukan muna namin dito sa construction site. Sumagot si Zhang Ya, kung ganoon, matagumpay ang pagsusubok nyo ngayon, di ba? Kuya Yang, sa susunod, doon na kayo sa university town magbenta. Ako ang bahala, siguradong lalakas ang benta ninyo. Napangiti ako at tumango. Pagkatapos kumain, binayaran ko na ang sahod nilang 2 para sa part-time job. Ikinatuwa naman nila itong pareho. Nang makaalis na sila, kinwento ko naman ang kita ko ngayong araw. Matapos ibawas ang lahat ng gastos, kumita ako ng 2,800. Mukhang hindi gaanong kalakihan, pero pang matagalang negosyo naman ito. At saka, marami pang ibang market na pwedeng pasukin. May pag-asa pa talagang kumita rito. Sa kabilang banda, ang grupo naman ni Tai Niu ay nakakumpleto ng 4 na trabaho ngayon. Sa kabuuan, kumita sila ng mahigit 4,000. Pwede na rin, habang dumarami ang mga loyal kong tauhan. Gumawa ako ng isang simpleng plano.
Para sa bentahan ng packed lunch, sapat na si Lee Zhonliang at ang 5 level 1 na tauhan. Sa demolition team naman, medyo sobra ang mga tao. Kaya ang plano ko, si Tai Niu ang mamumuno sa kanila para mag-focus dito. Ang mga natitirang tauhan, ipapadala ko lahat sa construction site para maging laborer. Nang magkaroon na ako ng ideya sa plano, umuwi na kami kasama ang lahat. Alas 12 ng hating gabi, eksaktong dumating ang tauhan. Ang level 2 na tauhan para sa araw na ito ay si Li Fei. Ang skill niya ay karpintero. Sakto ang pagdating ni Li Fei sa plano ko para sa construction site. Kaya balak ko siyang ilagay muna sa construction site. Isasama ko siya sa ilang level 1 na tauhan para bumuo ng isang team na kukuha ng mga papyon na trabaho. Sa ganitong paraan, mas mapapalaki natin ang kita. Habang abala ako sa pagpaplano, sa isang napakagarang private room sa Jinsha Nightclub, si Zhao Jian ay prenteng nakaupo sa gitna ng kwarto. Habang nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan na si Xiaoning. Boss Zhao, nalaman na po natin kung sino ang grupong bamanat kay Dongge. Ang pangalan ng pasimuno ay Qin Yang. Isa siyang college student, 6 na buwan pa lang mula nang graduate. Sinuri na rin ang mga kasama niya. Galing sila sa iba't ibang lugar. Wala silang ibang background o koneksyon. Ugso lang ng damdamin ng mga kabataan. Nang marinig ito, kalmadong nagsalita si Zhao Jian. Ngayong nahanap nyo na, gawin nyo na ang trabaho nyo. Kahit napasaway ang kapatid ko. Hindi siya pwedeng galawin ng kung sino-sinong basura lang. Dahil kung hindi, ano na lang ang tingin sa akin ng mga tao. Sa akin, si Zhao Jian. Baliin ninyo ang mga braso at binti niya at dalhin siya rito. Gusto kong makita mismo kung gaano katapang ang gagawang yan para galawin ang tao ko. Nang gabing iyon, alas 3 ng madaling araw. Isang convoy ng mga sasakyan ang biglang sumulpot sa labas ng subdivision na tinitirhan ko.